Kabanata 4021. Pagkatapos ng final shot, malayo na ang leader. Bakas sa mukha niya ang nakakatakot. Maliban sa K7, na paralisado sa lupa, ang 6 na iba pang killer ay nakatitig kay Harvey habang kinakagat ang kanilang ngipin. How dare you use firearms? Manloloko ka, bulalas ng pinuno na nanginginig ang kamay. Tahimik na tiningnan ni Harvey ang baril na hawak niya. Ikaw ba ay taong walang hiya, o? Ginamit mo muna ito. Ikaw ang nagdala dito. Pinatikim lang kita ng sarili mong gamot, pero nagrereklamo ka na. Pinaplano mo bang isumbong ako sa pulis kapag nasaktan kita ng kaunti? Ipapahabol mo ba ako sa mga pamilya mo para mabayaran ko ang mga libing mo kapag patay na kayong lahat pagkatapos nito? Binaril ng pinuno si Harvey nang may hinanakit na ekspresyon matapos marinig ang mapaglarong tono ni Harvey. Pumunta ka, patayin siya, galit na galit niyang sigaw. Swoosh, swoosh, swoosh. Matapos mapagtanto ang lakas ni Harvey, hinawakan ng 2 kamay ng natitirang 6 na killer ang kanilang mga machete at pumihit papasok sa direksyon ni Harvey. Ang kanilang mga galaw ay mas mabilis at mas malakas kaysa dati. Ganun pa man, si Harvey pa rin ang nangunguna. Casual niyang naiwasan ang mga pag-atake bago siya nagpadyak sa lupa. Nagkaroon ng malakas na kaluskos, at isang piraso ng durog na bato ay agad na lumipad palabas. 2 ang pinakamalapit kay Harvey, at nagbago agad ang ekspresyon niya, at gamulong siya sa lupa. Bam, bam, bam. Ang pag-atake ni Harvey ay nakarating pa rin sa tiyan nito. Kahit na pagkatapos ng lahat ng iyon, at agad na lumabas ang dugo sa kayto na bibig habang pinalipad siya ng 15 talampakan ang layo. Patayin siya. Pagkaraan, ang pinuno ay sumugod mismo kay Harvey. Kalmadong ibinaba ni Harvey ang palad niya. Ang pinuno ay likas na yumuko, ngunit si Harvey ay naiwas na ang kanyang paa sa bilis ng kidlat. Bam! Isang malakas na kaluskos ang maririnig mula sa bukong-bukong ng pinuno. Ang dugo ay lumabas sa bibig ng pinuno habang siya ay sumisigaw sa sakit, na nakahiga siya sa lupa na parang patay na aso. Siya ay hindi man lang makaipon ng lakas para bumangon. Agad na nawala ng kulay ang mukha ni Tree nang makita niyang casual na nilalaro ni Harvey ang baril na hawak niya, na kinuha mula sa pinuno. Hindi, bang, bang, bang. Casual na hinayla muli ni Harvey ang gatilyo. Kung hindi pinalihis ng pinuno ang mga bala, ang iba pang mga killer ay walang nagawa laban kay Harvey. Sa isang sandali, ang tinatawag na 7 Absolute ay binaril lahat sa mga paa at nahulog sa lupa. Sumisigaw sa sakit ang maaaring marinig at hindi man lang nakalmat si Harvey ni minsan sa mga tinatawag na killer. Elder Cobb, kasabay nito, maraming bodyguard na may kargadong baril ang nagsidatingan. Naturally, narinig nilang lahat ang tungkol sa sitwasyon. Pinangunahan din ni Cathy ang pagsingil. Bakas sa mukha niya ang pag-aalala, ngunit pagkatapos ay nakita niya si Dean at Harvey sa isang piraso, nakahinga siya ng maluwag. Nang sasalubungin na sana ni Harvey ang lahat, biglang tumunog ang isang telepono na basang-basa ng dugo sa lupa. Si Harvey ay casual na kinuha ito. Isang malamig na tono ang maririnig mula sa kabilang panig. Anong meron? Bakit hindi ka nagre-report? Sabi mo haharapin mo ang probonsyano sa tanghali. Nabigyan na kita ng napakaraming pera. Kung hindi mo madala sa akin ang ulo ni Harvey ngayon, hahabulin kita hanggang sa dulo ng mundo. Lola Cobb. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Harvey bago sinira ang telepono gamit ang kanyang kamay. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang telepono bago nag-dial ng numero. May trabaho ka pa, Julian. Kung wala kang sapat na tao, isama mo si Trey. Naghihintay siya ng pagkakataong kumilos. Mas mabuting samantalahin ang pagkakataon. Habang tumatawag si Harvey, binuhat ni Cathy si Dean sa isang bagong wheelchair. Ngumiti si Dean sa kanya, ipinakita iyon sa kanya na maayos naman siya. Lumapit siya kay Harvey at bumulong, "Kamusta, Sir York? Kailangan ba namin kayong dalhin sa ospital?" Ngumiti si Harvey at umiling, "Ayos lang ako." Ang mga taong ito, sa kabilang banda, may naalala si Harvey. "Nakipag-deal na ako sa 7 Absolute.
Hindi magiging mahirap para sa inyo ni Cathy na tapusin ang natitira. Hindi mo rin kailangang magmadali. Haharapin ko rin ang pamilya Cobb. Tapos, nagbayad sila ng dagdag para lang patayin ako. Bum-ontong hininga si Dean bago tumango. Naintindihan niya kung bakit naging nakapagpasya na si Harvey. Kung si Dean yun, hahayaan na niya ang kanyang asawa para sa kapakanan ng kanyang kasal. Iyon ay sinabi, na hinuhusgahan mula sa mga aksyon ni Lola Cobb. Hindi kailanman makakapagpahinga sina Dean at Cathy hanggat hindi nila nare-resolba ang problema minsan at para sa lahat. May gustong sabihin si Cathy, ngunit hindi siya makapagbitaw ng kahit isang salita matapos makita ang 7 absolute sa lupa. Alam niyang may paraan si Harvey sa paggawa ng mga bagay-bagay. Hindi niya maaaring ipagsapalaran na sirain ang lahat dahil lang sa siya ay malambot ang puso. Pagpapahingahin si Elder Cobb, tiyaking buksan ang sangay ng iyong kumpanya sa bansa H kapag ganap na siyang nakabawi. Hihintayin kita sa Walls Inn. Ngumiti si Harvey kay Cathy bago tumungo sa main hall ng airport. Kinailangan niyang i-revoke ang kanyang tiket sa eroplano dahil may negosyo pa siya sa lungsod. Ayaw niyang mag-aksaya ng ilang daang dolyars lang dahil dito, anyway. Nang matapos si Harvey sa mga pamamaraan makalipas ang 1 oras, marahas na nag-vibrate ang kanyang telepono habang siya ay naghahanap ng aluber na mauupuan. Napatingin si Harvey sa screen bago sinagot ang tawag. Kumusta ang lahat, Julian? Pasensya na, Sir York. Isang apologetic na tono ang maririnig mula sa kabilang side ng telepono. Nasecure ko ang lugar ng pamilya Cobb, ngunit wala na doon sina Lola Cobb, Eden, at Valerie. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan, na nagpatuloy si Julian sa pagsasalita. According to my information, nagmamadali silang umalis kagabi. Hindi namin alam kung nasaan ang iba pang miyembro nila. Umalis sila kagabi, sabi ni Harvey. Napakagandang plano. Naghanda na sila para sa pinakamasama bago pa man magdesisyon na ayusin ang mga score. Si Lola Cobb talaga ay kahanga-hanga pagkatapos ng lahat. Sabi nga, dapat alam mo sa lahat ng tao kung saan sila patungo, di ba? Inimbestigahan ko ito noon pa. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Julian. Bumili sila ng ilang dosenang mga tiket sa eroplano kagabi, ngunit ang lahat ng mga tiket ay nakaturo sa iba't ibang direksyon. Sila ay halatang sinusubukang guluhin tayo. Ngunit sigurado akong nasa Hong Kong sila sa puntong ito. Nakuha na rin nila ang proteksyon ng pamilya John. Dapat ay nasa luxury cruise sila ng pamilya John sa ngayon. Sa Amerika dapat ang kanilang huling hantungan. Nasa Hong Kong sila ngayon. Natigilan si Harvey. Hindi ba nila alam na sa Hong Kong at Las Vegas, madali natin silang durugan gamit ang ating lakas? Sumagot si Julian sa isang mahigpit na tono, hindi sila ganoon katanga, Sir York. Nagbayad sila ng malaking halaga para makasakay sa cruise ship at nairehistro din ang kanilang mga pangalan mula sa ibang bansa. Ang cruise ship ay napuno pa ng mga armadong mersenaryo mula sa Dark Island. Bukod dyan, mayroon ding daan-daang kilalang tao na bumibisita sa Amerika kasama sa cruise ship. Walang madaling paraan upang makuha ito. Iyon ang dahilan kung bakit medyo mahirap ibagsak si Lola Cobb at ang iba pa. Ang pamilya John. Kumunot ang noo ni Harvey. Isa sa nangungunang 10 pamilya. Sila nga, sagot ni Julian. Ang Oceanite Corporation ay ang pinakamahusay na puno ng pera ng pamilya John. Mayroon silang mga negosyo sa ilalim ng pangalan ng kumpanya para lang umunlad. Narinig ko na kahit ang pamilya Patel ay lubos na mababa sa negosyo sa pagpapadala kumpara sa kanila. Kaya pala, kung huhusgahan lamang ito, sapat na upang saklawin kung gaano kalakas ang pamilya John. Nanatiling tahimik si Harvey saglit. Sigurado ka bang nasa cruise ship sila ngayon? Malamig na tanong niya. Oo naman. I have at least 8 trails that leads to it, sagot ni Julian na may matigas na ekspresyon. Ayon sa mga ulat mula sa Hong Kong Marine Department, sila ay pupunta sa Amerika sa loob ng 3 oras. Hihinto sila sa Kyoto on the way. Mahirap sabihin kung saan bababa si Lola Cobb at ang iba pa sa cruise ship. Siguraduhin mo lang na namumonitor sila.
Tawagan mo si Queenie. Sabihin kay Yuna na harangan ng daungan kasama ang mga tao ng Dragon Palace. Walang sino man ang pinapayagang pumasok o lumabas sa alinman sa mga daungan ng Hong Kong. Ito ang order ko. Sa Hong Kong, sa loob ng Presidential Suite ng Diamond Cruise sa Victoria Harbor. May hawak na 3 tiket si Lola Cobb na may habag sa mukha. Ang isa sa mga ito ay nagkakahalaga ng 30 milyong dolyar. Ito ay 70 milyon dito. Dinala ko ang lahat mula sa aking nakatagong pera para lang masigurado na ligtas tayong makakarating sa Amerika. Ginastos ko halos ang aking buong ipon sa buhay. Mayroon pa ring ilang mga negosyo na pagmamay-ari natin sa Amerika, ngunit ang mga ito ay karaniwang mga fixed asset. Mabubuhay tayo ng medyo mahirap sa ilang sandali. Ngunit, Eden, Valerie, kailangan niyong alalahanin ang kahihiyan na tinitiis niyo ngayon. Ginawa ni Harvey ang lahat ng ito. Siya ang nagpilit sa atin na mamuhay ng ganito. Hulihin niyo siya sa oras na magkaroon kayo ng pagkakataon. Sunugin niyo siya kung dumating ang oras na iyon. Hinding-hindi mapapawi ang galit ko kung hindi niyo gagawin. Si Lola Cobb ay patuloy na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ang kanyang nakatagong pera ay umabot lamang sa 112 milyong dolyar sa puntong ito. Gumastos na siya ng 3 hanggang 4 na pera para lang mailigtas ang sarili niyang balat. Paano niya dapat tinatamasa ang kanyang kayamanan sa Amerika? Bukod dito, malamang na si Cathy na ang namamahala sa negosyo ng pamilya, kung saan kinokontrol ni Harvey ang lahat sa likod ng mga eksena. Walang pagdadalawang isip, si Lola Cobb ay nasa bingit ng pag-ubo ng dugo. Nag-aalangan siya habang nakatingin sa phone niya. Nagsimula siyang magsisi sa pagtawag sa telepono dahil sa gulat. Tuluyan na niyang inilantad ang sarili dahil lang sa gusto niyang malaman kung paano namiti si Harvey. Matapos ibaba ang telepono, naramdaman ni Lola Cobb na nasa panganib siya. Kung hindi siya mamatay, alam niyang tiyak na hahabulin siya nito hanggang sa dulo ng mundo. Natutuwa siyang naplano na niya ang lahat. Nakagawa na siya ng mga pagsasaayos para sa pinakamasamang sitwasyon. Ang Diamond Cruise ay malapit ng tumulak. Magagawa niya ang lahat pagkatapos makarating sa Amerika. Kahit na siya ay makapangyarihan, walang paraan na hahabulin niya ako hanggang doon. Bakit tayo tumatakbo, Lola Cobb? Hindi ba tayo nagigilty sa paggawa lang nito? Bukod dito, nang walang anumang matibay na patunay, hindi tayo basta-basta mapatay ni Harvey sa Blackburn City kahit na mabigo ang lahat. Si Valerie ay bumulalas na nakakunot ang noo. Ang Blackburn City ay kabilang sa South Sea. Ang isang lalaki mula sa bansa H ay hindi maglalakas loob na maging walang ingat. Ayaw pagdudahan ni Valerie ang haka-haka ni Lola Cobb. Gayunpaman, ang ari-arian ng pamilya Cobb ay pag-aari lamang ng pangalawang bahay. Dahil sa kamakailang serye ng mga kaganapan, si Lola Cobb ay natakot na walang kaalam-alam. Ginugol ng matandang babae ang natitira niyang ipon sa buhay para lang makabili ng ilang tiket para mailigtas ang kanilang buhay. Nahirapan si Valerie na tanggapin ang katotohanan iyon. Hindi lamang ito nangangahulugan na kailangan nilang gugulin ang natitirang bahagi ng kanilang buhay sa malayo sa bahay. Hindi rin nila magagawang gugulan ang natitirang bahagi ng kanilang buhay sa pagtatamasa ng kanilang kaluwalhatian at kayamanan. Mayroon pa ring 30 milyong dolyar para sa kanila na gastusin, ngunit ang paghusga mula sa mga saloobin ng tatlo, ang pera ay ginagawang masunog sa isang iglap. Tama, Lola Cobb. Wala kaming iniwan ni isa sa daan. Bakas sa mukha ni Eden ang sama ng loob. Hindi si Harvey ang hari ng mundo. Hindi siya pwedeng basta-basta pumunta para sa atin ng walang tamang dahilan. Gaano man kalala ang mayroon tayo sa Blackburn City, hindi pa rin tayo kayang patayin ng bitch na si Cathy. Wala siyang magagawa sa atin. Wala na tayong awtoridad, ngunit kung ihuhusga mula sa kanyang mga pagkukunwari, hindi magiging problema para sa atin na mabuhay sa natitirang bahagi ng ating buhay ang pagiging mayaman. Makakapaghiganti pa tayo kapag nawala na si Dean at Harvey. Mawawala ang lahat kung aalis tayo ngayon din. Mabangis na hinampas ni Lola Cobb ang kanyang tasa sa mesa. Nakita niya ang sama ng loob ni Eden at malamig na tumingin sa kanya.
Nakipag-ugnayan lang ako sa pinuno ng 7 Absolute sa pamamagitan ng isang single line na telepono. Hindi siya mag-iiwan ng anumang landas. I only used bank accounts from abroad to transfer the money also. Medyo nawala ang pera doon pero hindi magiging isang piraso ng ebidensya ang natitira upang mahanap. Pero sabi nga, sa tingin mo ba ay maghihintay na lang si Harvey hanggang sa magkaroon siya ng pruweba bago siya pumunta para sa atin? Kung hindi tayo lumuhad sa harap niya noon, nasa 6 na talampakan na tayo ngayon. Sa tingin niyo ba maghihintay lang siya hanggang sa dumating ang batas para sa atin, lalo na kapag umupo tayo ng mga mamamatay tao laban sa kanya? Kung naniniwala siya na tayo ang may gawa nito, para sa kaligtasan ni Dean at Cathy, hindi siya titigil hanggat hindi niya nagagawa kasama natin. Kung hindi ko ito pinlano ng maaga, tapos na tayo. Hindi mahalaga kung mamatay ako, ngunit bata pa kayong dalawa. Hindi kayo pwedeng mamatay ng ganito. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 4025. Nagkatinginan sina Valerie at Eden matapos marinig ang mga salita ni Lola Cobb. Akala nila ay maliit silang masyadong umintindi. Napabuntong hininga si Lola Cobb. At saka, laging may oras hanggat nabubuhay tayo. Ang kasaganaan ay hindi magtatagal magpakailanman. Kathy's in her prime now because of that bastard Harvey and so many others. Hindi tayo mananalo laban sa kanya sa sandaling ito. Ngunit hanggat nananatili tayong buhay sa Amerika at kumakapit sa mga tycoon na iyon, lagi tayong magkakaroon ng isa pang pagkakataon na bumangon. Sinisikap ng mga Amerikano na magtatag ng isang tulay sa South Sea upang labanan ang bansa pagkatapos ng lahat. Kung ipapakita natin ang ating katapatan sa kanila, tiyak na susuportahan nila ang ating layunin. Kapag nangyari iyon, hindi magiging mahirap para sa atin na gumawa ng malakas na pagbabalik. Matapos marinig ang mga plano ni Lola Cobb para sa hinaharap, sabay-sabay na tumango sina Eden at Valerie, na parabang sila ay ganap na kumbinsido. Sa isang banda, wala pa silang dahilan para ipagsapalaran ang kanilang buhay. Sa kabilang banda, magkakaroon sila ng isa pang pagkakataon na bumangon muli hanggat naging mga alipin sila para sa mga Amerikano. There. Sa sandaling ito, nag-vibrate ang telepono ni Eden. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya nang sagutin niya ang tawag. Tama ka, Lola Cobb. Ang bastard na si Harvey ay ikinulong ang mga miyembro ng buong pamilya. Ang mga matatanda at ang mga elite ng pamilya ay kinuha lahat pababa sa kanya. Ang Blackburn City Police Department ay nakipagtulungan pa sa kanya at binigyan ng kaso ang mga taong iyon bago ipadala sa kulungan sila. Lahat ng tao sa Blackburn City ay naghahanap sa atin ngayon. Ang bastard na iyon ay nagbigay pa nga ng $150 milyong para sa ating mga ulo. Napahanga si Eden habang nakatingin kay Lola Cobb. Kung hindi dahil sa kanyang pag-aayos na umalis na nakakalat ang kanilang mga track, nahanap na sila. Ang karanasan ay talagang ang lahat. Bakit ba napaka-reckless ni Harvey? Likas na bulalas ni Valerie habang basag ang boses. Hindi ba sinusubukan ni Cathy na pigilan siya? Ang ginawa lang namin ay kumuha ng ilang mamamatay tao para habulin siya at ang matandang bastard na si Dean. Hindi pa sila patay. Bakit nila tayo hinahabol? Ibinibigay pa nila ang pera para lang sa ating mga ulo. Wala silang kahihiyan. Natural, si Valerie ay lubos na takot sa kabila ng halos hindi makaahon sa panganib. Dapat ay pinatay mo na si Cathy sa sandaling ipinanganak siya, Lola Cobb. She's just a money-losing commodity, at sana lahat ng paghihirap na ito ay mapipigilan. Natural, gusto ni Valerie na mamatay si Cathy ng napakasama. Tama na, walang saysay na pag-usapan ito ngayon. Agad na pinutol ni Eden si Valerie na may malungkot na tingin. Lola Cobb, determinado si Harvey na ibagsak tayo sa puntong ito. Namimigay na siya ng ganoon kalaking pera para masubaybayan niya tayo. Kahit na pagkatapos mong gawin ang lahat ng mga kaayusan na ito, magiging madali para kay Harvey na subaybayan tayo kapag nagbibigay siya sa labas ng maraming pera.
Hahabulin ba niya tayo, Lola Cobb? Si Eden ay nag-aalala na parang may sakit. Dapat ay sumakay na lang tayo ng eroplano papuntang Amerika. Kahit na may hukbo si Harvey, hindi niya mapipigilan ang paglipad ng eroplano. Sino siya sa tingin niya? Si Superman. Tanga ka. Mapait ang mukha ni Lola Cobb na para bang binibigyan niya ng leksyon si Eden. Iyon ang magiging pinakamadaling paraan para maiwan natin ang mga truck sa likod natin. Matutunto ni Harvey kung saan tayo mamapadpad kung ginawa natin. Iba naman kung sasakay tayo sa cruise ship. Dadaan tayo sa 12-dosenang mga lungsod sa ibang bansa para lang makapunta sa Amerika. Gaano man siya kalakas, walang paraan para malaman niya kung saan tayo susunod. At saka, hindi pa tayo nakakapagpas siya kung saan bababa sa unang lugar. Wala siyang ideya kung magpasya tayong bumaba sa ating unang hintuan. Sabay na tumango sina Eden at Valerie matapos marinig ang paliwanag ni Lola Cobb. Ang iniisip lang nila ay ang pagliligtas sa sarili nilang balat, ngunit na plano na ni Lola Cobb ang lahat ng iba pa. Ang kanilang mga pangitain ay ganap na naiiba. Gayun din, may isa pang dahilan kung bakit nagpasya akong gumastos ng ganito kalaking pera. Si Lola Cobb ay nagpakita ng isang hitsura ng pagkamangha. Ang Diamond Cruise ay pag-aari ng Oceanac Corporation. Ang kumpanya mismo ay kabilang sa pamilyang John, isa sa nangungunang 10 pamilya ng country age. Talagang narinig mo na ang kanilang reputasyon dati. Ang pagiging isa sa nangungunang 10 pamilya ay nangangahulugan na sila ay natural na hindi mahahawakan. Sino ang nasa tamang pag-iisip na gagawa ng anumang bagay sa isang cruise ship sa ilalim ng kanilang pangalan? Kahit na alam ni Harvey kung nasaan tayo, hindi siya maglalakas loob na puntahan tayo. Kung tutuusin, ang paggawa ng gulo dito ay mangangahulugan ng hindi paggalang sa pamilya John. Hindi natin kailangang gawin ang isang bagay. Madudurog siya ng pamilya John para sa atin. Ibinigay natin ang lahat ng pera para lamang dito. Kung hindi man lang nila maprotektahan ang mga kagalang-galang na panauhin tulad natin, paano nila mapapanatili ang kanilang reputasyon pagkatapos nito? Nagpakita si Lola Cobb ng mapagmataas na tingin, na para bang kinalkula niya ang bawat posibilidad. Kasabay nito, mahinahon niyang hinigup ang kanyang tiyan na lumamig, at ninanamnam ang aftertaste. Napaisip si Eden saglit sa sitwasyon. Kaya ang tanging bagay na dapat nating alalahanin ay kung mapipigilan ba ng pamilya John ang bastard na iyon. Napakawalang muwang. Pinandilatan ni Lola Cobb si Eden ng mapait na tingin. Gaano kalakas ang kanyang magagawa laban sa pamilya John? At saka, ang nangungunang 10 pamilya ay nagtutulungan. Ang hindi paggalang sa pamilyang John ay nangangahulugan ng pagkontra sa lahat ng iba. Kahit na siya ay ganap na walang takot, hindi siya maglalakas loob na gawin ang isang bagay na tulad nito. Hindi na natin kailangang alalahanin yun sa puntong ito. At saka, daan-daang mayayamang negosyante ang nakasakay dito. Sa tingin mo ba papatayin niya ang kanyang daan dito at sasaktan ang bawat tao dito? Anong biro? Tama, narinig ko ang tungkol dito dati. Ang ikatlong batang Panginoon ng pamilya, si Silas John, ay sinabihan na mamahala sa cruise bilang isang pagsubok. Bukod dito, isa sa 3 mayayamang babae mula sa pamilya Patel, si Riley Patel, ay narito. Sa madaling salita, sa kabila ng maliit na sukat ng cruise ship, ang kapangyarihan ng mga tao sa likod nito ay nakakabaliw. Gaano man kahanga-hanga si Harvey, hindi siya mangangahas na labanan ang pamilya John at ang pamilya Patel dito. Si Lola Cobb ay nagpakita ng mapagmataas na tingin, na para bang kinalkala niya ang lahat. Sabay na tumango sina Eden at Valerie matapos marinig ang casual niyang tono. Naturally, kahit gaano sila kawalang alam nila kung ano ang nangungunang 10 pamilya at ang 5 nakatagong mga pamilya ang ibig sabihin. Ang tinatawag na 3 dakilang pamilya ng South Sea ay lubos na mababa kumpara doon. Ito ang dahilan kung bakit madaling nadurog ang pamilya Cobb. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Eden, pilit na tinatanggal ang galit at pagkadismaya. Naniniwala siya na kung makakarating siya sa Amerika, magagawa niyang durugan si Harvey hanggat gusto niya,
sa paghusga mula sa kanyang mga kakayahan. Ito na ang huling pag-asa niya. Ang huling pag-asa na ito ay sapat na para matiis niya ang lahat ng kahihiyan at tumakas sa lahat. Ding, dong. Tumunog ang doorbell, at isang waiter na nakataksido ang nagpakita sa harap ng lahat. Magalang siyang yumuko kay Lola Cobb at sa iba pa bagong umiti sa kanila. Magkakaroon ng napakalaking seremonya ng pakikipag-ugnayan ngayon sa Diamond Cruise. Ang ikatlong young master ng pamilya John, si Silas John, ay umibig kay Miss Ellen Moreno nang dumating siya sa South Sea ilang araw na ang nakalipas. Napagpasyahan nilang ibigay ang natitirang bahagi ng kanilang buhay sa isa't isa. Kaya, nagdaraos sila ng seremonya dito. Umaasa si Young Master John na lahat ng tao sa Diamond Cruise ay makakasama rin sa seremonya. Gusto niyang masaksihan ng lahat ang tunay na pag-iibigan nila ni Ellen. Nang inag ang katawan ni Eden, at agad na nawalan ng kulay ang kanyang mukha. Ilang araw lang mula nang maging ganito ang pamilya Cobb. At na-engaged na siya. Naramdaman ni Eden na nawasak ang kanyang puso sa mismong sandaling ito, at lubusan siyang nababalot ng kalungkutan. Pagkalabas ng matangkad at guwapong waiter sa kwarto ay bumagsak si Eden sa isang upuan na may masamang tingin sa kanyang mukha. Gustong magsalita ni Valerie, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Klang, nanginginig ng husto ang kamay ni Eden nang abutin niya ang isang tasa ng kape sa mesa para pakalmayin ang sarili. Gayunpaman, agad niyang ibinagsak ang tasa sa lupa. Sapat na iyon para ipakita kung gaano siya kagulat at sama ng loob sa mismong sandaling iyon. Sa wakas ay bumalik sa katinuan si Lola Cobb pagkaraan ng ilang sandali. Huminga siya ng malalim, na nanginginig ang mga mata niya. Alam kong hindi mo kayang harapin ang ganoong pagkabigla ngayon, Eden, sabi niya ng may mapait na tingin. Ngunit ang isang mabuting tao ay hindi nag-aalala tungkol sa walang kasintahan. Pag-isipan mo ito mula sa ibang anggulo. May relasyon kayo ni Ellen noon. Kahit anong kaso, hindi niya hahayaang hawakan ka ni Harvey. Wala sa atin ang mawawala. Naging two-timer ka. Iyon lang. Nagngangalit si Eden, bakas sa mukha niya ang kalungkutan. Harvey York. Malamig niyang bulalas pagkaraan ng mahabang sandali. Kasabay nito, sa isa pang presidential suite, isang magandang babae na nakadress ang nakahiga sa mahabang upuan. Ang kanyang figure ay lubhang payat. Ang edad ay nagawa lamang siyang gawing mas kaakit-akit kaysa sa dati. Ang kanyang aura ng isang mature na babae ay sapat na upang mahalin ng lahat ng mga lalaki sa paligid niya. Maging ang mga bihasang boss at tycoon ay hindi maiwasang maakit sa kanyang kaakit-akit na alindog. Isang mahinang liwanag ng paglubog ng araw ang dumapo sa kanyang maputlang mahabang binti, na tila isang pares ng mga ivory na may kaaya-ayang halimuyak. Pinagpag niya ang baso ng red wine sa kanyang kamay habang bumubulong kay Ellen na nakasuot ng puting gown na parang nyebe. Hindi ko akalain na ang aking anak na babae ay mahahanap ang kanyang kalahati ng ganito kabilis. Siya ay isang young master ng isa sa nangungunang 10 pamilya ng country age. Ikaw ay nakatadhana na umunlad, Ellen. Ang magandang mature na babae ay walang iba kundi si Noemi mismo. Siya ay naging mas kaakit-akit kumpara noong siya ay nasa Blackburn City. Speaking of, talagang napaka-palad ni Young Master John na magkaroon ng isang mabuting babae tulad ng aking anak. Si Ellen ay nakasuot ng makapal na pampaganda, at ang kanyang mukha ay katangi-tanging mukha, ngunit ang pagka-inosente at dalisay na hitsura ay ganap na wala na. Natigilan siya nang makita ang hindi pamilyar na mukha sa salamin. I'm really blessed to marry a man like Young Master John, bulong niya pagkaraan ng mahabang sandali. O sa halip, tayo ang pinagpala. Tama iyan. Isang malamig na titig ang ipinakita ni Noemi. Pinilit tayo ng bastard na si Harvey na mamuhay ng ganito. Hindi lang nawalan tayo ng share sa Moreno family, pero kinailangan din nating tumakbo hanggang Hong Kong na may dalang maliit na ari-arian ang natitira natin. Kung hindi mo nabangga ang iyong Prince Charming, naubos na natin ang lahat sa loob lamang ng ilang buwan, at kailangan na nating magsimulang humingi ng pagkain at ibenta ang ating mga katawan. Gusto kong mapatay ang bastard na iyon. Ngunit ito ay mabuti.
Hindi lang tayo makakapanindigan sa Country H, magkakaroon din tayo ng proteksyon ng pamilya John. Ito ang isa sa nangungunang 10 pamilya ng bansa na pinag-uusapan natin dito. Sa loob lamang ng 3 hanggang 5 taon, makakabalik tayo ng malakas at makakabalik sa South Sea. Baka mabawi din natin ang lahat mula sa pamilya Moreno, kasama ang ating nakaraan. Naturally, pinagsisihan ni Noemi ang pagkawala ng pagkakataong kumapit sa isang malaking karakter tulad ni Harvey. Higit sa lahat, nagdulot siya ng sakuna para sa kanyang sarili at sa kanyang anak na babae dahil dito. Ngunit dahil sa sobrang swerte, muli silang nakalusot. Naniniwala si Noemi na ginawa niya ang tamang tawag na hindi pinapayagan si Ellen na makasama si Harvey. Kung hindi, paano pa makikilala ng kanyang anak na babae ang isang top-rated na young master na tulad ni Silas mismo? Babalik tayo, bawiin ang lahat, ang ating nakaraang kaluwalhatian. Lalong nanlamig ang tono ni Ellen nang tingnan niya ang diamond ring sa daliri niya. Tama iyan. Kailangan lang nating bumangon pagkatapos mahulog. Hindi lamang tayo uunlad, tayo ay magiging pinakakilalang mga tao sa bansa H. Tayo ay nasa top-rated ng bansang sosyal na bilog. Gusto kong pagselosan tayo ng bastard na yun. Gusto ko siyang durugan sa ilalim ng paa ko. Gusto kong mapunit siya. Gusto kong pagsisihan ng bastard na iyon ang hindi paggalang sa akin. Gusto kong pagsisihan niya na hindi ko siya naging alipors. Babayaran ko siya ng 10 beses. Hindi man lang siya makakakuha ng karapatang maging alipin ko kapag tapos na ako sa kanya. Naturally, lahat ng nangyari sa Blackburn City ay hindi nagparamdam kay Ellen ng anumang panghihinayang o kalungkutan. Bagkus, ang kanyang puso ay ganap na nabulag mula noon. Hindi niya pinabayaan ang lahat, sa kabila ng pagkikita ng kanyang Prince Charming. Kinain na siya ng galit at paghihiganti. Noon mo pa ako tinitingnan, Harvey. Pagbabayaran mo yun. Gusto kong makita mo akong umunlad. Nais kong makita mo akong magpainit sa aking kaluwalhatian. Maghintay ka lang. Pagsisisihan mo kaagad. Itinaas ni Ellen ang ulo niya, bakas sa mukha niya ang pagmamalaki. Napangiti ng mahina si Noemi. Hindi ka na maaaring maging walang ingat mula ngayon, Ellen. Kailangan mong maging matalino tungkol dito. Pagkatapos ng seremonya, magiging bahagi tayo ng pamilya John. Sa kanilang pangalan, kailangang igalang tayo ni Harvey saan man tayo magpunta sa bansa H. Napatayo si Noemi, na nanginginig pa rin ang baso ng alak nang dumungaw ito sa dagat na nasa harapan niya. Ini-imagine niya ang pagluhod ni Harvey sa harap nila ng kanyang anak. Sobra-sobrang pagpapahalaga mo sa bastard na iyon, inay. Itinaas ni Ellen ang kanyang dibdib na may matayog na ekspresyon. Minamaliit mo rin si young Master John. Ang pamilya John ay naitatag sa napakatagal na panahon. Ang isang tinaguriang kinatawan ng Country H Martial Arts Alliance ay hindi makakapagkumpara laban sa isang lalaking tulad ni Silas John. Bukod dito, lahat ng mga nagawa at katayuan ni Harvey ay kabilang sa Martial Arts Alliance. Kung wala ang organisasyon, wala siya. Kung tutuusin, ang pagiging magaling sa pakikipaglaban ng mag-isa ay hindi makakabuti sa sinuman. Pera, awtoridad, katayuan, at kapangyarihan ang ibig sabihin ng lahat ngayon. Kahit magaling siyang lumaban, hindi rin siya makakalaban ng libo-libong tao. Kahit na siya ay isang bihasang manlalaban, mayroong hindi siya makakalaban ng mga baril at kanyan. Iba si young Master John. Hindi siya ang kahalili ng pamilya, ngunit naroon ang kanyang angkan. Hindi lamang siya ay may napakalawak na katayuan sa loob ng pamilya, siya rin ang panganay na young Master John, na may mga pinagkakatiwalaang subordinate. Sa madaling salita, kahit 100 Harvey ay hindi makakapagkumpara sa isang kilalang tao. Bakas sa mukha ni Ellen ang pagkabigla. Para bang ang kanyang Prince Charming ay makakapagbigay sa kanya ng isang malakas na pagbabalik at bawiin ang kanyang kaluwalhatian minsan at magpakailanman para sa lahat. Tama ka. Ikaw ay ganap na tama. Gaya ng inaasahan mula sa napakatalino na aking anak na babae. Isang natatanging manugang na tulad niya ay malinaw na mas mahusay kumpara sa mga tulad ni na Harvey at Eden.
Sisiguraduhin kong masatisfy ang puso ko sa tanghali. Si Noemi ay may tuwang-tuwa na ekspresyon, na para bang siya ay lubos na nasisiyahan. Natigilan si Ellen matapos marinig muli ang pangalan ni Eden. She revealed a disdainful glare before chuckled coldly. Nasa langit na tayo, inay. Hindi na natin kailangang isipin kung ano ang mangyayari sa mga taong nasa ibaba natin, malamig na sabi niya na may malamig na tingin. Nalampasan na natin ang lahat. Kabanata 4:30. Tama na ang tungkol dito, inay. Tumango si Noemi. Ang kanyang anak na babae ay isang kilalang figura, at nakakahiya para sa kanila na pag-usapan muli ang tungkol kay Eden. Kahit na sila ay ganap na walang kahihiyan, ang pamilya John ay hindi magtitiis sa kahihiyan na ito. Aalis na po ako, ina. Halos oras na para hanapin si Young Master John ngayon. Huwag malit. Iniba ni Ellen ang usapan bago tumayo. Agad siyang dinagsa ng isang grupo nang makita siyang lumabas ng silid. Itinaas niya ang kanyang ulo tulad ng isang mapagmataas na pabo reel bago tumungo sa silid ni Silas. Hindi masama, hindi masama. Natuwa si Noemi nang makita ang tanawin, at kahit na malaman na siya ay magiging isang laruan para sa mga kabataang young master, wala siyang pakialam. Kung ikukumpara sa mga bagay na maaari niyang kikitain sa paggawa lamang nito, ano ang mahalaga kung ibigay niya ang kanyang katawan? Siya ay hindi isang dalisay at inosenteng babae, at wala siyang pakialam sa ganito. Pagkatapos magpakita ng matamlay na ngiti, handang isuot ni Noemi ang kanyang itim na Balenciaga na medyas nang maramdaman ang malamig na simoy ng hangin mula sa dagat. Agad siyang nanginig nang may makita siya sa gilid ng mata niya. 12-dosenang bangkang demotor ang nagpakita sa bawat pasukan at labasan ng Victoria Harbor. Ang mga watawat na may gininto ang sinulid na nagbabalangka sa isang palasyo ay makikitang umaalog-alog sa mga bangkang demotor. Ang Dragon Palace, isang napakalaking cruise ship ang nagpakita kaagad pagkatapos. Ang cruise ship ay malinaw na nilagyan ng lahat ng uri ng mabibigat na armas at nagliliyab na mga ilaw. Sa ilalim ng pangunguna ng cruise ship, ang Diamond Cruise ay agad na napalibutan. Ang hangarin na pumatay ay maaaring madama na nakapaloob sa buong lugar. Ang mga armas ay nakatutok din sa cruise ship. Bakas ang gulat sa mga mata ng makakaranasang pangalawang ginang ng pamilya Moreno. Napuno siya ng kawalang paniwala. Habang unti-unting lumalapit ang napakalaking cruise ship, nakita niya ang isang figure na hindi niya malilimutan. Harvey, huminto ang cruise ship sa harap mismo ng Diamond Cruise. Sa sandaling magkadikit ang mga deck, isang dosenang mga numero ang agad na tumalon sa barko. Maya-maya ay naglakad sina Julian at Trey kasama si Harvey. Sa kabila ng kalmadong tingin sa kanilang mga mukha, kumpleto silang nagniningning sa pangingibabaw. Ilang security guard na nakarinig ng kaguluhan ang nagpakita ng kagyat na galit nang tumingin sila kay Harvey, at sila ay agad na itinaas ang kanilang mga baril at tinanggal ang mga safety lock. Sino kayong mga tao? Ito ay pribadong pag-aari. Magpapaputok kami ng baril kung patuloy kayong humakbang pasulong. Gusto nyo bang mamatay? Nagpakita ng mayabang na ekspresyon ang lalaking namumuno sa grupo ng mga security guard. Naturally, ang paglalakbay ng pamilya John ay hindi kailanman dumaan sa isang bagay na tulad nito dati. Walang pirata ang maglalakas loob na umakyat sa cruise ship, kahit na sa mga pinakamagulong sandali sa Caribbean Sea. Sampal, matagal nang gustong mag-perform ni Trey sa harap ni Harvey kaya agad niyang sinampal ang security na nagbabantay sa lupa nang hindi man lang sila binibigyan ng pagkakataong mag-react. Bam! Ni isang putok ay wala man lang nakapagpaputok. Si Harvey at ang iba ay ganap na hindi napigilan.